Day 9 Bible Reading 2026. Ang babasahin natin ngayon ay Job 32 to 34. Bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Father God, sa gabing ito, Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa buong araw, Panginoon, sa victory na binigay mo sa amin, Panginoon, sa lahat ng blessing, Lord, sa buhay at kalakasan na meron kami, Lord. Ngayong gabi, we pray na sa aming devotion, we pray, Panginoon, na tulungan mo kami. And we pray, Lord, that your Holy Spirit will intervene, Lord, and will help me to understand yung mga salita mo. In Jesus' name, Amen. Ang pananalita ni Elihu. Hindi na nakipagtalo pa ang tatlong kausap ni Job sapagkat talagang iginigiit niyang wala siyang kasalanan. Samantala, may nakikinig noon sa kanilang pag-usap. Isang lalaki na nangangalang Elihu, siya ay anak ni Barakwel, apo ni Bas, na mula sa Angkaniram. Nagalit si Elihu kay Job sapagkat nagmamatuwid si Job sa kanyang sarili at sinisisi pa niya ang Diyos. Nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job sapagkat hindi nila masagot ang mga sinabi nito at parang lumalabas na ang Diyos ang may kasalanan. Pinakabata si Elihu sa mga naroon, kaya binintay niyang makapagsalita muna ang lahat. Nang wala nang maisagot ang tatlo, nagalit ito at sinabi, "Bata pa ako at kayo'y matatanda, kaya ako'y nag-aalangang magsalita. Palagay ko'y nararapat na kayo muna ang magsalita at mamahagi ng karunungan ang nakatatanda. Ngunit ang karunungan ay saan ba nagbubuhat? Di ba sa Diyos na makapangyarihan? Ngunit hindi dahil matanda ay may pangunawa, hindi dahil may edad na'y alam na ang tama. Kaya makinig kayo ngayon sa aking sasabihin. Itong aking opinyon, inyo namang dinggin. Matyaga akong nakinig sa inyong pananalita at habang naghahanap kayo ng mahuhusay na kataga, ngunit sa aking narinig, ako'y tunay na nalungkot. Hindi ninyo napabulaanan ang sinabi si Job. Huwag ninyong sabihing natuklasan na ninyo ang karunungan. Sa sinabi nitong si Job, Diyos lang ang may kasagutan. Kayo, at hindi ako ang kausap nitong si Job, kaya iba sa pahayag ninyo itong aking isasagot. Job, hindi sila makakibo at wala nang masabi. Sila ay natitigilan, na makapagsalita. Mananatili ba akong naghihintay sa wala? Hindi, sasagutin kong lahat ng iyong binanggit. Sasabihin ko sa iyo ang aking iniisip. Di na ako makapaghintay na magsalita. Di ko na mapigilan ang aking mga kataga. Kapag ang nasa loob ko ay hindi na ibulalas, ang dibdib ko ay puputok, laman nito'y sasambulat. Hindi na nga maaari na ako'y maghintay pa, hindi na ako makatiis, kaya ako'y nangusap mo. Ang sa iyong usapan ay wala akong papanigan, ang sino man sa inyo'y hindi ko papupurihan. At di tapat na papuri ay hindi ko nakaugalian. Kapag ginawa ko ito, ako'y paparusahan. Chapter 33. At at ngayon, Job, makinig ka sa aking sasabihin. Ang mga salita ko'y bigyan mo ng pansin. Sasabihin ko na ang laman ng aking isipan. Lahat ng ilalahad ay pawang katapatan. Lahat ng ihahayag ay pawang katotohanan. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin, buhay na taglay ko ay sa makapangyarihan Diyos nanggaling. Kung kaya mo'y sagutin mo itong aking sasabihin, ang iyong mga katwiran ay ihanda mo na rin. Ikaw at ako'y iisa sa harap ng Diyos natin. Pareho na putik tayo nanggaling. Kaya sa akin, wala kang dapat alalahanin. Huwag mong isiping ika'y aking gagapiin. Ito ang narinig kong sinabi mo. Ako'y malinis at walang nagawang kasalanan. Ako'y walang sala at walang kasamaan. Gumagawa lamang ang Diyos ng dahilan upang ako'y parusahan at itinuturing niya akong isang kaaway. Mga paa ko ay kanyang ginapos at binantayan ang aking mga kilos. Ngunit ang sagot ko na may nagkakamali ka, Job, sapagkat sa sinumang tao ay mas dakila ang Diyos. Bakit ang Diyos ay iyong pinagbibintangan ng di marunong makinig sa iyong karaingan? Magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na maunawaan. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain sa kaliliman ng gabi kapag ang tayo nahihimbing. Pinapaunawa niya ang kanyang saloobin
nagbibigay ng himala ng babala sa kanyang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang siya ay pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay, kaya sila'y iniligtas nila mula sa hukay. Pinadadalhan niya ang mga tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot ang tao ay maituwid. Sabi 'no, which is true talaga na minsan 'pag nakakalimutan natin ng Diyos or may gustong gawin ang Diyos, nire-redirect tayo or minsan nagkakaroon tayo ng mga sakit or minsan parang nagkakaroon ng mga rejection. Kunwari sa mga trabaho, na-reject tayo, hindi tayo natatanggap sa work kasi merong redirection ang Diyos. Ang taong may sakit ay walang panlasa, masarap man ang pagkain, wala pa ring gana, nauubos ang kanyang laman, natitiring buto't balat na lamang. At parang handang-handa ng pumunta sa daigdig ng mga patay. O baka siya'y tulungan ng isa 1,000 mga anghel at nagpaalala sa tao ng kanyang mga tungkulin. Maaaring ito'y anghel na puspos ng kahabagan at magsabi ng ganito siya ay pawalan. Hindi siya dapat humantong sa libingan. Narito ang bayad para sa kanyang kalayaan. Siya ay gagaling, muling sisigla, tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya. Panalangin siya sa Diyos na siya ay papakinggan ang pagsamba niya ay mapupuno ng kasiyahan. Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Sasabihin niya sa madla, "Sa Diyos ako'y nagkasala. Walang matuwid na nagawa subalit pinatawad niya. Hindi niya itutulot na ako'y mamatay. Magpahanggang ngayon ako'y nabubuhay. Hindi lang minsan na ito'y ginawa ng Diyos. Niligtas ang tao sa kanyang pagkalugmok. At ang buhay nito'y punuin ng lugod. Job, tumahimik ka at makinig ng mabuti. Pakinggan mo't unawain itong aking sinasabi. Kung mayroon ka namang nais sabihin, huwag mag-atubili, papakinggan ko rin. At kung may katwiran ka, ay aking tatanggapin. Kung wala naman, makinig ka na lang. Nanahimik ka, ika'y aking tuturuan. Last verse. Makinig kayo, matatalinong tao. Itong sinasabi ko ay pakinggan ninyo, tulad ng masarap na pagkaing inyong natikman, salita ng karunungan, naway inyong pakinggan. Atin niyang talakayin itong usapin, kung ano ang tawag ay ating alamin. Ayon dito kay Job ay wala siyang sala, at katarungan ay pinagkakait daw sa kanya. Bagamat matuwid, itinuring niyang sinungaling siya at tinadtad ng sugat kahit na walang sala. May nakita na ba kayong tulad nitong si Job? Kaunti man ay wala siyang paggalang sa Diyos. Panay na masama ang kanyang kasamahan, nakikisama siya sa mga makasalanan. Sinabi niya ay walang mabuting idudulot ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos. Makinig kayo sa akin, mga taong magagaling. Ang makapangyarihang Diyos ba'y maaakay sa masamang gawain. Ginagantimpalaan niya ang tao ayon sa gawa at iginagawad sa kanila ang ay iyon lamang tama. Hindi gumagawa ng masama ang Diyos na makapangyarihan, hindi niya kailanman binabaluktot ang katarungan. May nagbigay ba sa Diyos ng kapangyarihan? O sinong naghabilin sa kanya nitong sanlibutan? Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, sila'y mamamatay at sa alabok ang kanilang tungo. Kung matalino kayo, pakinggan ninyo ito. Hindi ba ang Diyos ay makatarungan? Bakit hinahantulan siya na parang makasalanan? Sa mga hari, siya ang nagpaparusa. Kung sila'y masama at walang halaga, siya ang lumikha sa sangkatauhan, kaya walang maitatangi, mahirap man o mayaman. Sa isang kisap mata, ang tao ay mamamatay. Ang hampasin ng Diyos, bigla na lamang papanaw. Kahit siya'y malakas o makapangyarihan, bawat kilos ng tao ay tinitingnan niya, ang bawat hakbang nito'y dilingid sa kanya. Walang sapat na kadiliman ang mapagtataguan ng mga makasalanan. Hindi na kailangan ng Diyos ng magtakda ng panahon upang ang tao ay lumapit sa kanya at gawaran ng hatol. Hindi na rin kailangan siya'y mag-imbestiga upang ang ninuno'y alisin at palitan ng iba, sapagkat alam niya ang kanyang gawain. Sa gitna ng dilim siya'y kanyang wawasakin. Pinaparusahan niya ang masasama ng nakita ng madla, sapagkat ang kanyang mga utos ay nilalabag nila. Dahil sa masasama, ang mahihirap ay humihigdik, kaya't sa daing nila ang Diyos ay nakikinig. Kung ipasya ng Diyos na huwag kumibo, walang maaaring sa kanyang magreklamo.
Kung kanyang talikuran ng sangnilikha ang tao kaya ay may magagawa. Walang magagawa ang alinmang bansa upang makaiwas sa pinunong masasama. Job, inamin mo na ba sa Diyos ang iyong kasalanan? Nangako ka na bang titigil sa kasamaan? Hiniling mo na bang sa iyo ipinaunawa ang lahat ng iyong masasamang gawa? Nangangako ka na bang titigil na nga sa gawing di tama? Sapagkat sa Diyos, ikaw ay lumalaban, ibibigay kaya niya ang iyong kailangan. Ikaw ang magsabi sa ng iyong kapasyahan. Sabihin mong lahat ng iyong nalaman. Ang taong mayroong taglay na talino na makarinig sa akin magsasabi ng ganito. Ang salita ni Job ay bunga ng kamangmangan at lahat ng sinasabi niya ay walang kabuluhan. Isipin ninyong mabuti ang sinasabi niya. Ang mga sagot niya ay sagot ng taong masasama. Dinaragdag pa niya ng paghihimagsik ang kanyang mga kasalanan. Hinahamak niya ang Diyos sa ating harapan. So yun lang yung ating Bible reading. So 11 minutes lang yung ating Bible reading. Grabe 'no, yung napakaiksi lang ng oras kung tutuusin yung pagbabasa natin ng Bible, like 11 minutes. Binigyan tayo ni Diyos ng 24 hours a day. Pero yung pagbabasa ng ating salita niya, just 11 minutes lang. And ako sa sarili ko, I admit na sobrang hirap magbasa ng Bible, sobrang nakakatamad. Siguro madaming beses ko na din nabasa talaga yung Bible and hin kaya lang hindi ko siya natutukan na basahin lahat, pero madaming beses ko na siyang nabasa. Pero parang hiwa-hiwalay lang, gano'n. Kaya parang hindi ako confident. Siguro nabasa ko siya once na lahat, hindi siguro. Kasi parang hiwa-hiwalay, gano'n. Pero siguro yung ano ko dito, takeaway ko sa mga chapter na ito, hmm, parang madali talaga 'no, kung titingnan natin. Hindi ko kasi maisip 'no, kung bakit yung mga kaibigan ni Job gayon na lamang yung ano nila na sabihin kay Job na makasalanan si Job. Parang kung titingnan natin kapag mayroong problema yung isang tao, 'pag may sakit yung isang tao, ang una nating iniisip ay may kasalanan niya sa Diyos 'no, parang gano'n. Parang ang dali nating i-judge na gano'n yung sitwasyon ng isang tao kaya siya nagkakaroon ng problema ngayon, kaya mahirap yung sitwasyon niya kasi meron siyang kasalanan na ginagawa at pinaparusahan ng Diyos. Parang nandoon lagi yung top answer natin na kaya meron tayong problema kasi may kasalanan tayo sa Diyos. Pero dito sa case ni Job, sa simula pa lang, 'di ba, hindi naman sasabihin ng Diyos doon kay Satan sa chapter 1 na proud siya kay Job bilang isang walang kasalanan kung si Job ay makasalanan. 'Di ba sabi nga ng Diyos doon, sa balat ng lupa si Job lang yung matuwid na tao sa panahon niya. So lahat. So gano'n na lamang yung ano ni Job kaya imagine ano din ako dito kay Job na alam niya sa sarili niya kung sino siya. Alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan kaya hindi niya talaga inaangkin na may kasalanan siya kasi alam niya na wala siyang kasalanan at alam niya na matuwid siya. Kaya parang siguro yun lang yung take away ko 'no na mahirap i-judge yung isang tao, tanging siya lang at ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung sitwasyon ng buhay niya. At tanging ang Diyos lamang yung nakakaalam kung bakit at ano yung dahilan kung bakit, nandun tayo sa sitwasyon. And magpatuloy lang tayo kagaya ni Job, hindi siya nag-stop sa paglilingkod sa Diyos. Hindi siya nag-stop na kilalanin na ang Diyos ay buhay. Kahit meron siyang gano'n na sitwasyon. Sige mag-pray na tayo. Father God, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Tunay nga po Panginoon na ikaw lang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw ang nakakaalam Lord kung bakit nandito kami sa sitwasyon. At tunay Lord, na kahit baliktarin man namin ang mundong ito, ang tanging gusto mo lang sa amin Lord ay para sa ikabubuti namin. Lord, sa buhay ni Job Lord, alam ko Panginoon na may rason ka pa. More than Panginoon dun sa sinabi sa chapter 1 na para ipagmayabang lang si Job at saktan si Job. Lord, you have your own reason. At sabi mo nga Panginoon, your ways are higher than mountains, Panginoon. Ikaw lang nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon, Lord. Lord, tulungan mo kami na maging kagaya kami ni Job, Lord, despite of mga circumstances, despite of maraming mga problema, Panginoon.
ay magpatuloy kami sa paglilingkod sa'yo, ay magpatuloy kami Lord na tatapusin yung nasimulan namin Lord, na magkaroon kami ng pananampalataya Lord, na tapusin yung, aming run Panginoon Lord, at makita Lord doon sa dulo Lord ay ikaw at magsasabing na, "Well done and faithful servant." Lord, thank you dahil kilala ka namin. Thank you Panginoon dahil Lord, milyon-milyong tao sa mundo Panginoon, isa kami Lord sa tao na hinayaan mo Lord na makilala ka. Sino kami Panginoon Lord para makilala ka? Ikaw ay King of King, ikaw ay Lord of Lord, ikaw ang Creator Panginoon ng mundo, ng buong universe Panginoon Lord. Kaya Lord, napaka-bless namin. Isa kami Panginoon na makilala, na mabasa ang iyong mga salita Panginoon. At the same time Lord, tutulungan kami na maunawaan ito. Lord, salamat. Salamat sa buhay ni Job. At salamat sa mga lesson na natutunan namin. Alam po namin Lord na may mga pagkakataon na hindi namin ito maunawaan sa ngayon, ngunit darating ang pagkakataon Lord, na ibabalik mo ito sa amin sa mga panahon na kailangan namin Panginoon ng encouragement, sa mga panahon Lord na kagaya ni Job, nandun kami sa sitwasyon Lord, nalugmok kami, parang feeling namin Lord, wala na kaming future. Ngunit nandiyan Panginoon, yung pangako mo Lord, na kung paano si Job Lord nalampasan niya ito, gano'n din ay malalampasan namin ito dahil napagtagumpayan mo ng lahat at dahil kasama ka namin. Lord, we give all the glory to your name, Panginoon, at we acknowledge, Lord, na ikaw ay Diyos na buhay and sa'yo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. In Jesus' name, amen. So, yun lang ang ating devotion ngayong gabi. 16 minutes lang. And see you tomorrow. God bless everyone.